gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumubog ang isang tugboat sa Botolan, Zambales na may kargang 15,000 litro ng diesel. Hihilangin na sana patungong Pampang ang tugboat na mahigit isang linggo nang nakasadsad makaraang mabutas at pasukin ng tubig sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Nahuli ka mang pagtalo ng 10 nagsasagawa ng emergency salvage operation sa lumulubog na bangka. At nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, Emil, Mel, mga 200 metro ang layo mula sa baybayin ng isang barangay dito sa bayan ng Botolan, Zambales. Isang tugboat ang lumubog kaninang umaga. 24 oras kayo ng bantayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nakahanda na yung kanilang mga oil spill boom, absorbent pad at iba pang gamit. Ito'y bilang preparasyon sakaling magkaroon ng oil spill dahil nasa 15,000 liters ng diesel ang karga ng lumubog na tugboat. Sa gitna ng maalong dagat, unti-unting lumulubog ang tugboat na Sualwan sa dagat na sakop ng Botolan, Zambales kaninang umaga. Nang halos kalahati na nito ang nakalubog sa tubig, isa-isang nagsitalunan ang mga sakay na nagsasagawa ng emergency salvage operation. Minuto lang ang binilang. Tuluyan ang nilamon ng tubig ang tugboat at lumubog sa lalim na 24 na metro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa maayos na kalagayan ang 10 nakunang tumalon sa tugboat. Ang nakababahala, laman ng lumubog na tugboat ang 15,000 litro ng diesel. Sa ngayon, wala pa raw nakikitang oil spill sa dagat at kalapit na Bukaw River, pero naghahanda ang Coast Guard kung sakali. Handang-handa po ang Philippine Coast Guard dyan. Naka-standby na po ang ating mga absorbent pads, kasama po yung ating mga oil spill response equipment sa area. Na-ensure din po natin na naka-intact po ang lahat ng fuel tanks. Batay sa report ng Coast Guard, noon pang August 14 nakasadsad sa mababaw na bahagi ng dagat ang tugboat na pag-aari ng SMC Shipping and Lighterage Corporation. Sinadya raw itong isadsad matapos pasukin ng tubig at bahain ang engine room dahil hinampas ng malalaking alon. 9 na tripulante ang nasagip noon. Pero kanina, habang hinihila ang tugboat, doon na ito lumubog. Pinupull out na po actually itong barko na ito from the grounding area. Habang hinihila po ito dahil naka-refloat na po siya, napansin po ng ating pong mga Coast Guard person, kasama rin po itong operator ng salvage company na unti-unti po siyang naglalis sa starboard hanggang sa lumubog po ito. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng paglubog ng bangka. Na baka tumama sa isang submerged metal debris sa area na yon o baka may mga underwater obstruction. May possibility na dumagdag po itong prevailing sea condition sa area kung bakit naging mabilis po ang pagtagilid at pagpasok po ng seawater hanggang sa lumubog po ito tugboat Suwal. Sabi ng Coast Guard Zambales, kailangan daw talagang matanggal yung lumubog na tugboat, pero bago gawin yan, kinakailangan din magsagawa muna sila ng underwater survey para malaman yung posisyon ng tugboat at mailatag ng mabuti ang kanilang plano sa pagsasagawa ng salvage operation. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Kumakapit sa panalangin ang mag-asawa sa Kalumpit, Bulacan. Matapos tangayin ang rumaragasang ilog ang 8 taong gulang nilang anak. Pahirapan, pero patuloy ang search and rescue operation. Nakatutok si Oscar Oida. Abot-abot ang pag-aalala ng mag-asawang ito matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan. Ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Ran. Alas 5 raw ng hapon kahapon, may pinupulot na suso si Ran nang madulas ito at mahulog sa ilog. Nakalutang siya. Alam ko tinatawag niya ako. Dito pa lang, malapit na siya, tinatawag niya ako, Papa, tulungan mo ako. Kumuha akong kawayan. Talagang, sa bilis talaga ng alon, ang layo na, hindi rin kasi ako marunong lumangoy. Kaya hindi ko na rin niya nailigtas, wala na akong nagawa.
Ang tiyuhin ng bata, dali-dali umunong tumalon sa ilog para isalba ang pamangkin. Naabot pa raw niya ito, pero dahil sa lakas ng agos, Inawakan ko sana nandito sa leeg ko. Tapos hanggang nilayo, binitawan ko sa leeg ko, inagis sa rito sa may sa may malapit na sa Bukana. Malayo na siya, nandun na siya sa gitna ng lumulutang pa rin yung ulo niya, hindi ko na kaya eh. hanggang ngayong maghapon, patuloy sa paghahanap ang mga tauhan ng Kalumpit MDRRMO Search and Rescue Unit. Mangilang beses ding sinisid ng mga rescuer ang nasabing ilog sa pag-asang matunton ang nawawalang bata, pero dahil sa lakas daw ng agos, hindi ito naging madali sa mga naghahanap. Kahit pong malakas ang agos, nagano lang kami ng lubid sa kamay namin para tulungan kami ng kabady ko. Kaya lang, di talaga namin kaya dahil pag lumubog po kami, binabalik lang din kami ng agos pataas. Umabot na raw sa Hagonoy ang paghahanap, pero di pa rin nila matuntun si Ran. Hanggat di po namin nakikita yung tao, hindi po kami tumitigil ng pagsisearch sa kailugan. Nananawagan naman ang mga magulang ni Ran sa publiko na agad ipagbigay alam sa kinaukulan ang anumang impormasyong makakatulong para matuntun ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Parang awa nyo na po, tulungan nyo po kami. Hirap na po kalooban namin. Napakabata pa po ng anak ko. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Isa ang sugatan ng araruhin ng sasakyang minamaneho ng aktor na si Nino Mulak ang 3 establishmento sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Ang SUV ni Mulak tumawid sa kabilang linya ng kalsada saka tumama sa 3 establishmento kabilang ang isang paresan. Sugatan ang isa sa mga customer na kumakain doon at agad dinala sa ospital. Nabangga rin ang isang nakaparadang motorsiklo at pumailalim ito sa kanyang sasakyan. Ayon po sa pulisya, patungo sanang masinag si Mulak nang makaranas ng problema sa makina ang kanyang SUV, dahilan para mawalan umano siya ng kontrol sa manibela. Nakipag-areglo naman kay Mulak ang may-ari ng mga apektadong establishmento, sinagot din niya ang pagpapagamot sa nasugatang customer. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Bulacan at Pampanga. Kasabay niya ng pagtalakay sa mga solusyon na gagawin umano ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng masamang panahon. Nakatutok si June Veneracion. Tumambad sa aerial inspection ni Pangulong Bongbong Marcos kung gaano kalawak ang baha sa Bulacan at Pampanga na iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Binisita ng Pangulo ang kalagayan ng mga lumikas na residente sa Bacoor, Pampanga. Tinignan din ang pamimigay ng ayuda. Karamihan po sa mga tao namin dito is gusto na pong umuwi sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kabahayan upang makapaglinis na po sana at makapagsimula po ng bagong tuloy ulit. Mula Bacolor, nagtungo ang Pangulo sa provincial capital sa San Fernando para sa situation briefing, hindi lang tungkol sa Pampanga, kundi sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Nasa 1 milyong individual kasi ang apektado roon dahil sa patuloy na pagbaha sa Pampanga. Inaalala ko yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga nagkakasakit, yung pagkain nila, hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho. So, sabi naman ni President, bibigyan niya ng priority at ginagawa na yung master plan. Nagsagawa rin ng situation briefing para sa iba pang probinsya sa Central Luzon na apektado rin ng mga pagbaha. Sabi ng Pangulo, may 5 Sabo River Dam ang gagawin sa Nueva Ecija para saluhin ang tubig mula sa Sierra Madre kapag maulan. Yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Yung Sabo Dam po kasi magkakaroon ng drop yung tubig natin. So alam niyo ng physics, pag nagkaroon ng drop, hihina po yung velocity ng tubig natin. Ang long-term solution naman na masusi ngayong sumasailalim sa feasibility study ay ang Manila Bay Coastal Defense. Plano nito ang pagtatayo ng nasa 100 kilometers na dike bilang proteksyon sa mga coastal towns sa Central Luzon. Isang napakahabang dike mula
Metro Manila mula Marabon na Botas hanggang Pilar sa Bataan, no, na magkocross ng Manila Bay. Na magiging kalye din yan at diking mataas. Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang police major at 2 suspect matapos humantong sa barilan. Ang dapat sana'y gun buy-bust operations lang sa Pagadian City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang buy-bust operation ng baril sa Pagadian City kahapon na nauwi sa trahedya. Namatay kasi sa nasabing police operation ng team leader ng raiding team na si Police Major Ayman Kuzaima Pantaran. Nang makatunog daw kasi ang mga suspects na target ng operasyon ng pulis pala ang kanilang katransaksyon, nagpaputok na po sila. Sir! Hinabulo ni Pantaran ang mga suspect matapos masigurong ligtas na ang buntis at mga bata na nasa lugar. Hinabol niya not knowing na mayroon pong isang nakatago na yun po ang nakabaril sa kay Major Pantaran. Patay ang nasabing opisyal matapos magdamo ng 3 tama ng bala ng baril sa iba't ibang parte ng katawan. Nakatatago po kasi so tinamaan na siya. He sustained 3 gunshot wounds sa may armpit at sa chest po. With the assurance na lahat po ng benefits, lahat po ng financial and institutional support will be given to him, na hindi po natin papabayaan yung naiwan ng ating yumaong kasamahan. Patay din ang 2 suspect nang makaengkwentro ng mga otoridad. Inaalam kung kabilang sila sa mas malaking grupong sangkot sa iba't ibang krimen. Kabilang na ang gun running at kung gaano kalawak ang kanilang operasyon. One less firearm in the hands of yung mga criminals, di ba? Malaking bagay na po. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Lumabas na misdeclared at hindi umano tama ang binayarang buwis para sa luxury car na pagmamay-ari ni Derek Ramsey. Ayon po yan sa Bureau of Customs. At dahil dyan, posibleng mapunta ito sa pamahalaan at kalaunay ipasubasta. Paglilino ng customs, hindi ang aktor ang nag-import ng sasakyan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos voluntaryong isuko sa mga otoridad ng aktor na si Derek Ramsey ang kanyang mamahaling hypercar na mula pa sa United Arab Emirates, maaaring hindi niya na ito mabawi matapos mapag-alamang misdeclared ang sasakyan at hindi umano tama ang binayarang buwis. Bago yan, nahuli ang kaibigang negosyante ni Ramsey na si Anthony Jude Violago habang minamaneho ang sasakyan ni Derek gamit ang pekeng plaka. Ayon sa Bureau of Customs, hindi dapat bababa sa 35 million pesos ang binayarang buwis para sa luxury vehicle na ito. Pero lumalabas sa records na nasa 1.8 million pesos lang ang binayad. Kaya naman pinagpapaliwanag mula sa importer, broker, consignee hanggang sa mga tauhan ng BOC kung paano ito nakapasok sa bansa. Yan ay kakasuhan namin ng smuggling. Dapat 50 to 100 million ang halaga nito, dineclare nila ito ng 10 million lang. In fact, ang dineclare nila rito is less than 10 million. Paglilinaw ng BOC, hindi si Derek ang nag-import ng sasakyan. Sa katunayan, nakailang pasa na raw bago ito nabili ng aktor. 4 to 4.5 years yan ang pagmamayari itong sasakyan na to. At he claims na buyer in good faith siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-import nito, binili niya lang ito, malay niya kung saan galing o paano ito pinasok ng bansa. Yun ang paliwanag niya. Ngayong araw, isinilbi na ng BOC kay Derek ang warrant of seizure and detention. Bibigyan ng pagkakataon ng mga maaaring may kinalaman dito na magpaliwanag. Pero kung walang maipakitang kaukulang dokumento, mapupunta ang pagmamay-ari nito sa pamahalaan at ipasusubasta. Kapag ito ay finally napapunta na sa gobyerno ang pagmamay-ari nito, yaan ay i-auction din natin. Subalit, meron tayong nire-respeto, ginagalang na due process. May pagkakataon pa yung nag-import nito na napatunayan sa amin na tama ang kanilang importasyon. Pero hindi ako naniniwala doon. Dahil sa aming dokumento, ang import entry nito ay inconsistent. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office kung paano ito nairehistro. Suspendido naman ng 3 buwan ang driver's license ni Violago habang gumugulong ang investigasyon. Meron din silang haharapin
sa amin sa LTO kasi yung papaano nagkaroon ng papeles. Okay? So alam naman natin na merong mali doon sa mga papeles na ginawa nila sa Bureau of Customs. Tapos pagdating na sa amin sa LTO, na-issuehan ng ORCR. May mananagot po na empleyado ng LTO. Siguradong may matatanggal po dito at makakasuhan. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag sina Ramsey at Violago. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Being busy is not an excuse para kina Caprice Cayetano and Marco Massa na nakibonding kasama ang kanilang Capco fans kahit abala sa kanya-kanyang projects. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Sunday afternoon well spent with Caprice Cayetano and Marco Massa sa kanilang fan meet organized by Capco shippers. Todo bonding ang dalawa at kanilang fans na nakipaglaro sa iba't ibang fun games. Food trip talaga. At game na sumagot sa Q&A portion. Hindi rin nawala ang kilig sa acting challenge kung saan ipinakita ni Caprice at Marco ang kanilang husay sa pag-arte. Huwag kang pag-victim dahil hindi ko yung biktima. Zoe, I'm sorry. Thankful po kami sa kanilang creativity, sa time po nila, at yung efforts po nila para sa fan meet. Actually, nung nag-start talaga yung You're My Favorite Song, mas doon naging strong yung Capco. And I'm just really grateful and happy and thankful na nakagawa sila ng setup na ganito for us. Sa ngayon, abala ang dalawa sa kanilang project. Si Caprice sa GMA Afternoon Prime series na A Million Dreams, kung saan ginagampanan niya ang role ni Eunice, isang pre-law student. Aside from heavy memorization ng kanyang lines, happy si Caprice na balik siya sa paggawa ng drama. Medyo iba po talaga siya sa mga characters na nagampanan ko po. So si Eunice magpiprilo, tapos very on the go lang po siya, hindi po siya masyadong nag-aayos kasi mas focused po siya sa mga goals niya. Si Marco naman naghahanda para sa isang upcoming project na i-reveal soon. Pinaghahandaan pa siya, medyo secret pa siya ngayon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Hindi umano Artificial Intelligence Data Center kundi Advanced Manufacturing lamang na kabilang sa Pacsilica Initiative ang itinatayo sa New Clark City sa Tarlac. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Ipinaliwanag din ng DTI ang ilan sa mga plano para tugunan ang pangamba sa mga posibleng negatibong idulot ng proyekto. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi pinalampas ng ilang mambabatas na busisiin ang Pacsilica sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang halos 11 billion peso budget para sa Department of Trade and Industry sa 2027. Isa sa mga nilinaw ng DTI, hindi artificial intelligence data center ang tinatayo sa New Clark City. Ang gagawin ho sa New Clark City is really for advanced manufacturing. So this would be for the equipment that will go into the AI data centers. But the AI data centers themselves will not be in the New Clark City. Isa lang daw yan sa mga proyekto sa ilalim ng Pacsilica Initiative na pinangungunahan ng Amerika. Sa ngayon, may usapan pa raw na isa pang Pacsilica project, isang Integrated Circuit Design National Hub sa Metro Manila. Sa halip po ng assuage fears, medyo mas naalarma tayo knowing na multiple sites pala ito. Umaasa ang gobyerno na sa pamamagitan ng mga Pacsilica projects, mabibigyan ng trabaho ang mga Pilipino at lalo pang mapapalakas ang industrial competitiveness ng bansa. Pero may mga pangamba rin itong dala. Kabilang na ang pangambang kakain ng kuryente at tubig ang mga proyekto gaya nito, bagay na sinubukang pawiin ng DTI. Do you have to build your own roads, bring your own power, and then secure and reuse your own water? So yun ho ang usapan natin dun sa magdi-develop dun sa New Clark City. And isang project lang po yun. Parang hindi natin mag-get sa paano yung bring your own water o order sila ng tubig sa labas ng bansa. Okay, tubig pa rin ng Pilipinas yan. Paliwanag ng DTI, ilan sa pinag-uusapang plano para riyan ay ang pag-harvest ng tubig ulan at desalination o proseso ng pag-convert ng saltwater sa freshwater. Hindi man AI data center ang tinatayo sa New Clark City, hindi raw sarado sa usapan ng pagtatayo ng ganitong proyekto sa ilalim ng Pacsilica. Pag pinag-usapan natin data center, it may happen in another location na mas appropriate for data center. Ibig sabihin, mas available yung tubig at mas available yung power. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.
Sa muling pagsalang ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta na wala na siyang hawak na patunay na natanggap ng nooy head ng Security and Protection Group ng BICE na si Raymond Lavchica ang confidential fund. Dahil binawi raw nito ang dokumento matapos silang makapag-liquidate. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, tama ka, yung witness nga ngayong araw ang nag-release ng confidential fund ng Office of the Vice President na nasa kalahating bilyong piso noong 2022 at 2023. At sumentro po ang pagtatanong sa kanya kung bakit ibinigay niya lahat ang pondo na yan sa security officer ng BICE at kung bakit hindi umano niya inasisa ng maayos at ng todo-todo yung pinagkagastusan ng confidential fund na yan. Sa muling pagsalang ni Special Disbursing Officer Gina Acosta sa witness stand, tinanong siya ng prosecution bakit niya binigay ang kabuuang kalahating bilyong pisong cash kay Colonel Raymond Dante Lavchica, ang nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group, kahit na hindi ito sakop ng Fidelity Bond. Ito yung insurance na kinukuha bilang proteksyon sakaling mawala ang pera. Inamin ni Acosta na alam niyang hindi bonded officer si Lavchica pero nagtiwala daw siya dito dahil inaprubahan ito ni Vice President Sara Duterte. Kung mawala yung pera, at least, may bond na po pwedeng makarecover yung bansa. Tanong, si Colonel Lavchica ba nag-post ng Fidelity Bond? Si security officer na si Colonel Lavchica, dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lavchica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Lumabas din sa pagdidig, wala na ngayong hawak si Acosta na patunay na na-receive ni Lavchica ang confidential fund dahil binawi raw nito ang dokumento matapos silang makapag-liquidate. May dokumento kayo now na ipapakita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel Lavchica yung 125 million pesos galing sa iyo. Binawi po niya, Your Honor. Hindi po ba kakaiba, unusual, na yung acknowledgement receipt babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera? You don't find it unusual? Objection, Your Honor. Argumentative. Sustained. Kindly Yes, Your Honor. reform, counsel. Inungkat ni Ligutan kung ganito din ba ang gawain ni Acosta nung disbursing officer pa siya sa Davao City. Aniya, nakatanggap ang syudad ng 460 million pesos na confidential fund kada taon mula 2019 hanggang 2022 o kabuang 1.8 billion pesos. Ito yung modus operandi nyo. Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Sa cross-examination ng abogado ni VP Sara, pinunto sa pagtatanong na walang pinuna ang Commission on Audit sa liquidation ng confidential fund ng Davao City. Nauna ring sinabi ni Acosta na si Colonel Lavchica ang bumuo ng physical and financial plan para sa confidential fund. Siya rin ang nagpatupad ng plano at si Lavchica rin ang nagbigay sa kanya ng acknowledgement receipts na nagpapakita kung paano ginastos ang pera. Kaya tinanong si Acosta kung inalam ba niya na totoo talaga ang pinagkagastusan ng confidential fund gaya halimbawa ng perang ibinigay kina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Sagot ni Acosta, hindi niya ito personal na nakita pero nagtanong naman daw siya. Ang sagot ni Lavchica, confidential at sensitibo ang pinagkagastusan nila. Hindi mo rin malalaman
na binigay pala ni Colonel La Chica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Nag-rely po ako kay Colonel La Chica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel La Chica yung 500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa pera ng Your taong Honor. bayan? May we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. Nang tanungin sa puntong ito ng defense lawyer, paulit-ulit na tanong ay kung tinatakda ba ito ng joint circular ng Commission on Audit. Required din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer? Wala, Your Honor. Tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Punto rin ng depensa, wala daw maling ginawa si Acosta sa pagpirma sa certification na nagsasabing na gastos ng wasto ang confidential fund. May template daw kasi ang form alinsunod sa circular kaya limitado lang din ang pwede niyang gawin. Pero gate ng prosecution, kung ginarantiyahan ni Acosta ang pinagkagastusan ng confidential fund, baka siya ang makulong. Pero nanindigan si Acosta. Alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder. Ako ang accountable officer. Siya po ang i-appoint, Your Si Ma'am, I Honor. memorize. Sa paulit-ulit na pagsasabi ni Acosta na dumepende lamang siya kay La Chica sa mga detalye ng confidential activities ng OVP, tinanong siya ng prosecution kung tingin niya bakit siya ang ginawang special disbursing officer ng OVP. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Hindi po ba naging SDO ka because you follow orders blindly? Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. Mel, bukas ay pagpapatuloy po ang pagdinig alas 10 ng umaga. Pero Mel, pinag-uusapan na rin po dito yung posibilidad na ilipat na po muli ang pagdinig sa hapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada na makalabas ng New Quezon City Jail sa Miyerkules para makapagpa-x-ray sa tuhod. Alas 11 ng umaga pupunta sa isang pribadong ospital sa San Juan si Estrada. Alinsunod sa inilabas na resolusyon ng korte, sasamahan siya ng mga security escort. Pwede ring sumama ang kanyang immediate family, legal counsel at attending medical personnel. Sabi pa ng korte, si Estrada ang dapat gumastos sa kanyang hospital bill at iba pang bayarin. Bawal ang anumang larawan, video at pagpo-post sa social media ng gagawing procedure. Pagkatapos, dapat bumalik si Estrada sa New Quezon City Jail ng alas 3 ng hapon kung saan siya i-detain para sa kasong plunder at graft kaugnay sa maanomalya umanong flood control project kickbacks. Ilang taon pa lamang nang matapos gawin pero nawasak agad ng mga nagdaang habagat at bagyo ang nasa 20 bilyong pisong halaga ng flood control projects sa Occidental Mindoro. Paniwala ng gobernador ng lalawigan, mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales. Nakatutok doon live. JP Sorian. JP. Emil, mga kapuso, tama, humigit kumulang 20 bilyong pisong pondo na inilaan para sa mga flood control projects sa probinsya ng Occidental Mindoro ang nawasak ang malaking bahagi matapos nga ang nagdaang habagat at pinangangambahang lalaki pa ang pinsala. Mula sa Himpapawid,
Kitang-kita ang lawak ng nawasak na river wall sa Amnay River sa Barangay Claudio Salgado sa Sablayan Occidental, Mindoro. Flood control project ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH na inumpisahan noong 2023. Sa tindi ng pinsala, may mala sinkhole na butas na ito at napunta na sa ilog. Wala pang 2 taon nasira na ito ayon sa mga residente. Laking budget. Bago ganyan lang nangyari. Sira. Parang buhangin lang na nilaglag niya sa tubig. Wala na. Ayon sa barangay officials at provincial governor, pati sa sumbong sa Pangulo Portal, subcontractor ng proyekto ang SunWest Construction and Development Corporation na umano'y kay dating ako Bicol Party List Representative at Puganteng si Saldico. Base din sa portal, ang bahagi ng Patrick River Flood Control Structure Project sa barangay napunta sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa pagbaha sa barangay noong nakaraang linggo, daan-daang pamilya ang inilikas. Natabunan din ng buhangin ang mga palayan na pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Isa sa mga nanguna sa rescue operations ng mga binaha ang barangay official na si Redin, habang lubog sa baha ang sariling bahay at nasa panganib din ang pamilya. Sa laking pira sir niyan, nilagay na yun dyan bago ganyan lang mangyayari. Kala namin, safety kami. Pala, ito pa magbibigay sa amin ng panganib kasi yung laki ng tubig, biglang bumagsak, biglang ang tubig ang lakas. Nanawagan sana kami sa ating mahal na Pangulo na sana kami po ay mabigyan ng magandang dito, proteksyon. Nasira rin ang iba't ibang bahagi ng ibang flood control project sa Sablayan, gaya sa bahagi ng Amnay River sa barangay Santo Lucia. Project yan ng bago pa. At sa barangay Victoria na inumpisahan noong 2020 pero nasira noong 2022. Muli ang ginawa noong 2023 kung saan SunWest din ang subcon. Hindi bababa sa 26 ang DPWH flood control project sa bayan. Paniwala ng provincial governor, mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales. Yung mga materyales, ang daling gumuho yung kanilang mga semento. Kung maayos kasi yung as per specification, halimbawa yung pilote. Sa bayan ng Santa Cruz, nasira din ang seawall na ito na itinayo noong 2023 bilang proteksyon sa malalakas na alon ng West Philippine Sea. Proyekto rin ito ng kumpanya ng mga Diskaya. Pero wala pa pong 2 taon matapos gawin ang seawall na ito dito sa Barangay Poblacion 2 ay nasira na ang proyekto at nitong nagdaang habagat ay tuluyan ng bumigay ang bahagi ito ng seawall. Nang magumpisang magsulputan ng mga sira, bumalik daw ang mga gumagawa. Pagkatapos ng 3 buhos nila na yon, umalis na hanggang ngayon, hindi na nagbalik. Ang mga bangkaho namin, nandun lahat ngayon, yung namumuti na yon. Ito po namang aming bahay, yun ang malaking epekto kapag hindi ito nangyari. Hindi po kasi nakipag-coordinate sila sa barangay at saka sa munisipyo kung sino po yung contractor. Basta nakita na lang po namin, may nagkakaroon na po ng paglalagay dyan ng seawall. Ayon sa governor ng Occidental Mindoro, humigit kumulang 20 billion pesos na halaga ng flood control project sa probinsya. Nasa Sablayan ang karamihan. Ang paliwanag daw sa kanila dati ng DPWH at subcontractors. Sila naman ang nagsasabi na may warranty yan na 5 years, ganun. Pag nasira, gagawin. Gagawin ng kontraktor o gagawin nila o pupunduhan ulit. Hindi sayang yung ninakaw na pondo para doon dapat na instead na dapat as per specification, di ba? Ay dapat kumpleto 'yon. Halimbawa, ang pondo ay 50 million. Ay binawasan nila, di ba? Kaya kung kumbaga sa contractor mayroon ng mayroon na silang profit din naman. Mayroong ipinoprogram na profit ng contractor na diyan. Pinadalhan namin ng email at kinokontak ang DPWH Mimaropa pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng SunWest at Great Pacific Builders and General Contractor. Inimbitahan namin sila secretary or yung mga engineers nila para makita kung anong dapat gawin ulit diyan. Kung papaayos sa contractor, wala naman ay mag-aayos, di ba?
Dahil wala na nga, ay di paano gagawin doon? Ay di magpapatuloy na ganyan ang problema. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipaaayos ito sa kontraktor ng walang bayad. Yung mga nasira sa Occidental Mindoro, hahabulin natin lahat ng mga kontratistang gumawa. Pero Emil, hanggat hindi pa naayos ang mga nasirang flood control project, ay nakabantay po ang mga residente rito sa Barangay Poblacion 2 at tinitignan nila kung patuloy na lalaki ang sinkhole na nasira po dahil po sa sirang seawall. At pinuntahan din po natin, Emil, ang isang kalapit na barangay dito rin sa bayan ng Santa Cruz kung saan po na-isolate ang mahigit 2,000 indigenous Mangyan community matapos masira ang isang dike wall na isinisisi rin sa isa pang hiwalay na flood control project na hindi rin natapos. Balik mo na sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Pang-birthday at hindi pang-abuloy. Yan po ang hinaing ng isang grupo ng mga senior citizen na inirereklamo ang delayed na benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. May paliwanag ang National Commission of Senior Citizens at yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Noong January 22, nag-celebrate ng kanyang 85th birthday si Lola Norma. Sabi sa Expanded Centenarian Act, makakatanggap ng 10,000 pesos ang makakaabot ng 80th, 85th, 90th at 95th birthday. Nag-file ng dokumento si Lola Norma sa Office of Senior Citizens Affairs ng Quezon City 6 na buwan bago ang kanyang birthday. Lagi raw siyang nagpa-follow up pero nakakalahati na ang 2026, hindi pa rin niya natatanggap ang benepisyo. Para nang nakikilimos eh. Kuminsan parang gusto ko nang bawali-baliwalain ba dahil nagmumukhang kawawa. Lagi kang magpa-follow up, tapos ganun ang lagi ang sagit sa'yo. O wala kami magagawa. Hindi lang daw si Lola Norma ang may ganitong problema. Kaya naghain ng reklamo sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ang kanyang grupo na Marilag Senior Citizens Association. Ang ilan nilang miyembro pumanaw nang naghihintay pa rin sa benepisyo. Sabi nila hindi yan abuloy kundi pa birthday. Kaya sana ibinibigay agad. Madali lang mag-claim, mag-apply ka lang eh. Ang problema, yung pagkatagal-tagal na talaga naman nasa batas na dapat ibigay doon sa mismong araw ng birthday mo ay hindi dumarating. Kaya ngayon may namatay na. Paliwanag ng National Commission of Senior Citizens, maraming benepisyaryo sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, pero kaunti lang ang nagpoproseso ng mga dokumento. Yung pong dami ng mga application is not commensurate to our existing human resource. Triple ang dami ng populasyon natin sa NCR, Region 3 at Calabarzon. Ngayon ma'am, kaka-approve po ng DBM ng aming request for additional human resource. Ayan. So, we're happy po na ibalita na magkakaroon na po kami ng dagdag na tao para po dito. Sabi ng komisyon, binigyan na nila ng update sa status ng claims ang Marilag Senior Citizens Association. Para mag-claim ng benepisyo, kailangang mag-file sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng inyong lokal na pamahalaan. Hindi na kailangan ng birth certificate. Tatanggapin na raw ang 2 government valid ID. Iva-validate muna ng OSCA ang mga dokumento bago ito ipasa sa regional at central office ng komisyon para ma-verify. Sa ilalim ng Republic Act 11032 o the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, 3 to 20 working days ang palugit sa government transaction, depende sa uri ng transaksyon. 3 araw para sa mga simpleng transaksyon, 7 araw kung complex transaction o kailangang dumaan sa verification, 20 days para sa highly technical transactions. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Tinawag na fake news ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na usap-usapang pumiling umano ang bise ng pribadong pulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni POA, nang mabasa niya ang tungkol dito, ni ayaw sana niyang tanungin ang bise dahil hindi agad siya naniwala. But I had a chance to talk to the Vice President, so sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito. She agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na talagang fake news siya. Isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit ni Special Disbursing Officer Gina Acosta kapag tinatanong tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Si Colonel Raymond Dante Lachica
ang dating pinuno ng Security and Protection Group ng Office of the Vice President. Ayon kay Acosta, hindi niya personal na alam kung paano ginugol ang pondo at nagtiwala lang siya kay La Chica na nakakaalam daw sa mga bagay na ito. Kaya tila naubusan ng pasensya, maging ang ilang senator judge. Nakatutok live si Joseph Paul. Joseph. Vicky, bakit daw hindi inimbestigahan itong si dating OVP, Special Disbursing Officer Gina Acosta, yung mga kakaibang pangalan ng mga tao na umano'y tumanggap ng confidential funds galing sa Vice President? Yan yung mga tanong ng mga senador kay Acosta. Pero ang itinuro ni Acosta, itong si Colonel Dante La Chica na tinatanong na ng mga senador, sasalang na ba yan sa impeachment court sa mga susunod na araw? Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Yan ang paulit-ulit na sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kung paano niya dinisburse ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Hindi nyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot nyo? Napansin nyo po ba hindi? Karon, Your Honor. Ganyan din si Acosta sa pagtatanong ng mga senator judge, kaya sa isang punto, tila may ilang naubusan na ng pasensya. Siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Tapos na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makuha sagot sa iyo. Dahil hindi man lamang daw inusisa ni Acosta ang mga kakaibang pangalan na nakalagay sa mga acknowledgement receipt ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, tanong sa kanya ni Senator Judge Raffy Tulfo. Smart, average, or stupid? Average lang po ako mga pagkatao. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Si Senator Judge Lito Lapid inungkat ang ilang pangalan sa mga acknowledgement receipts na kaapelyido nila. Kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Sa pagtanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, tinuro ni Acosta si Vice President Duterte na siyang nag-utos sa kanya na i-release ang pera kay La Chica oras na may encash ang mga tseke. So sino nag-utos sa'yo mag-encash? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po. Paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash? Interesado naman si Presiding Officer Chis Escudero kung ibinigay ni Acosta ang pera kay La Chica, sino ang nagbayad sa mga benepisyaryo, lalo't marami sa iisang araw lamang binayaran. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel La Chica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel La Chica po ang nag-implement. Tanong naman ni Senator Judge Amy Marcos, pinakailaman ba raw ng bise ang pera? Mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Nayak naman si Acosta nang tanungin siya ng senador kung kumusta na ang asawang may sakit na nasa Davao na binisita niya kamakailan. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya.
I'm sorry. Dahil laging si Colonel Dante Lachica ang binabanggit ni Gina Acosta na may alam kung paano ginastos sa mga confidential funds ng Vice Presidente, tanong tuloy ng ilang mga senador si Lachica na ba ang susunod na testigo ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, pinag-aaralan pa nila yan. Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel out of curiosity, although we cannot compel you, counsel. At some point, do we expect that to happen? We will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachica was starring in the testimony. Vicky, bukas sana ang nakapila ay itong isa pang SDO, Special Disbursing Officer ng DepEd naman. Itong si Edward Fajardo, dangan nga lamang at nagsumite ito ng medical report sa Senate Impeachment Court na nagsasabi na na-stroke siya, na brain stroke siya kamakailan at hindi siya makakadalo sa pagdinig. Magpapadala naman ng kanyang sariling abogado at ng mga doktor ang Senate Impeachment Court para tingnan ang kalagayan nitong si Fajardo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Nag-extend ng medical leave si Senadora Loren Legarda ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Batay sa pinadalang notice ng opisina ni Legarda, naka-medical leave ang senadora mula ngayong araw, August 24 hanggang 26. Gayon din sa September 1 at 2. August 3, nagumpisa ang medical leave ni Legarda. Kaya sa gumugulong na impeachment trial, laban kay Vice President Sara Duterte, 7 beses na siyang absent bilang senator judge. Nauna nang sinabi ng ombudsman na suspicious o kahina-hinalang matagal na paglabas sa bansa na mag-inang Legarda at Congressman Leandro Leviste na kapwa pinakakasuhan ng plunder at graft kaugnay sa umano'y ghost solar projects. Depensa riyan ni Legarda, sumunod siya sa mga patakaran ng Senado nang maghain ng medical leave. Pinalaga ng Bureau of Customs sa mga lumalabas na ulat na mayroon daw hinuhuli ang Philippine National Police Highway Patrol Group na tauhan ng Customs, kaya nagkaroon ng konfrontasyon sa gitna ng operasyon nila ng pagsira sa mga nasabat na smuggled na sigarilyo. Tinanggal na po sa pwesto ang mga nasangkot na HPG personnel at kanilang hepe at balak din silang sampahan ng hiwalay na kasong administratibo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nitong August 19, sinira ng Bureau of Customs sa warehouse sa Bulacan ang mga nasabat nilang smuggled na sigarilyo. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa gitna ng operasyong ito, biglang dumating ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group NCR at kinapkapan umano ang mga taga-customs. Sa naunang impormasyong nakuha ni Nepomuceno, mayroon umanong hinahabol ang mga taga-HPG. May mga identification card, naka-uniforme, at yung bang pinrisk pa, kinapkapan, kung may illegal daw mga baril. Ang napaliwanag nila, meron daw silang hinahabol at nagkamali yata at nandun daw pala sa kabilang warehouse o lugar yung kanilang hinahabol. Wala pa raw nakukuhang opisyal na reports si Nepomuceno kaugnay nito. Pero may mga nabasa raw siyang ulat ng mga taga-BOC umano ang hinuhuli ng HPG. Kung nag-sorry lang, baka okay na ako eh. Kaya lang biglang binago yung narrative. Ngayon, ang narrative naman, meron daw talagang 2 taga-BOC na kanilang hinuhuli doon sa tabi ng condemnation area. A certain Alex and Joy. Yun, nabasa ko lang sa reports, sa media. Wala pa akong official report. Sabi pa ni Nepomuceno, kung meron man daw taga-customs na nagbebenta ng smuggled na sigarilyo, siya mismo ang magkakaso. Hindi ko ito tolerate kung totoong meron nagbebenta ng mga taga-BOC ng mga sigarilyong nahuli na. Interes ko at obligasyon ko na kasuhan yung mga yan. Dagdag pa niya, maghahain siya ng hiwalay na kasong administratibo. Tinanggal na sa pwesto ang mga nasangkot na HPG personnel, kabilang na ang hepe mismo nila. Doesn't mean they were found guilty or of any wrongdoing. Ito po ay to pave the way for a fair and impartial investigation na hindi po pwedeng maimpluwensyahan ng mismong mga tao na hindi naman po maganda or hindi tama na ikaw mismo ang mag-iimbestiga sa iyong sarili. Kasama raw sa iimbestigahan kung bakit HPG NCR ang nag-operate. Kailan sila pumapasok doon sa jurisdiction pag smuggling operations?
meron po kasi na, yun nga, titignan natin yan. But of course, kung nanggaling sa highway isa po yun, kung nanggaling sa highway yung what we call contraband, ay pwede yung tuloy-tuloy ng pag-operate natin. It will be inefficient kung itatawag pa nila kung nasusundan na nila. But then again, since this was supposed to be by bus, lahat po to titignan natin. Hindi pa raw masabi sa ngayon ng PNP kung ano talaga ang nangyari. Masusi pa nila itong iniimbestigahan. Tiniyak din ng PNP na wala silang pagtatakpan at mananagot ang mga mapapatunayang nagkasala. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, ngayong nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet, paghandaan ang muling paglakas ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan ngayong linggo. Huling namata ng bagyong Obet sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin ng 165 kilometers per hour at bugsong aabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Hindi ito inaasahang tatama sa anumang bahagi ng ating bansa at mananatili lamang sa dagat. Posible ring bukas ng umagay makalabas na rin ito sa PAR pero pwede pang mapaaga depende sa kilos nito. Daraan niya sa Southern Islands ng Japan at sunod na tutumbukin ng mainland China. Pero kahit umalis na sa PAR, palalakasin ito ang habagat na magpapalan ulit sa mga susunod na araw. Bukod sa bagyong Obet, meron pang 2 bagyo sa labas ng PAR na minomonitor na Pag-asa. Ang bagyong Gaynari na dating bagyong Neneng at bagyong may international name na Atsani. Wala itong direktang epekto sa bansa dahil pa rin sa habagat may mga pag-ulang mararanasan bukas sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, Antique at Negros Island Region. Sa hapon, may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Luzon. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng pabugso-bugsong ulan bukas. Doble disgrasya ang sinapit ng 3 Pinoy na pauwi na sa Pilipinas mula Taiwan. Ang sinasakyan nilang van na bumangga sa isang sedan ay sinalpok pa ng humaharurot na SUV. Isa ang patay at nakatutok si Jonathan Andal. Huminto sa highway ang mga sasakyang ito matapos mabangga ng van ang isang kotse. Lumabas para mag-usap ang mga driver nang biglang sumalpok ang humaharurot na SUV. Tumilapo ng 2 driver. Ang babae bumagsak sa harap ng kanyang kotse pero ang lalaking driver pumailalim at nakaladkad pa ng sarili niyang van. Patay ang 2 drivers ng van at sedan. Ang nasalpok na van, may sakay palang 3 Pilipino. Patay ang isa sa kanila, ang 62-year-old na caregiver na si Ebelia Escalona Cortez. Sugatan ng kapwa niyang pasahero sa van, ang kanyang amo at anak nito. Papunta na raw sila sa airport pauwi ng Pilipinas nang mangyari ang trahedya noong August 19. Sana po sir, matulungan niyo po yung nanay ko sir. Kasi sir, sa pagkasakit sir, yung sa nakabangga sa nanay ko, sana mapanagot sir. Sana mo magkaroon ng mustis sa nanay ko sir. Kasi hindi namin po alam yung gagawin namin, sir. Kasi wala naman po kaming kakayahan. Kwento ng anak ng biktima, nakaupo ang nanay nila sa ikatlong hanay ng van. Naipit daw ito sa upuan, nabali ang tadyang at na-cardiac arrest. Dead on the spot ang kanilang ina na nakausap pa raw nila bago ang trahedya. Tumatawag po sa amin yun, sir. Kinakamusta po kami nung bago sa mga aksidente. Sabi niya, mag-ingat daw po kami lagi. Hindi ko po akalain na ganyan sasabihin ng nanay ko. 10 po kami magkakapatid. Nanay ko, tinutulungan din po kami nun. Sa pahayag ng MECO o Manila Economic and Cultural Office na kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan, tiniyak nilang tutulungan ang pamilya ni Cortez. Nakipag-ugnayan na raw ang MECO sa Taiwanese Police at iba pang ahensyang may kaugnayan sa kaso. Ginabayan rin daw nila ang pamilya ng biktima sa mga requirement na kailangan sa Taiwan. Sa August 30, iuuwi sa Pilipinas ang mga labi ni Cortez. Samantala, batay sa report ng Taiwanese media, nasa stable condition na ang babaeng driver ng humaharurot na kotse na nakabangga sa van. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad sa Taiwan ang dahilan ng karambola. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Pati hallway ng National Kidney and Transplant Institute nilagyan na ng mga kama bilang paghanda sa inasahang dagsapa ng mga pasyenteng tatamaan ng leptospirosis. Bukod sa iba pang ginawang hakbang, tuloy ang panawagang agad magpakonsulta kung hindi maiiwasang lumusong sa baha. Nakatutok si Rafi Tima. Mag-iisang linggo na sa National Kidney and Transplant Institute ang 71 taong gulang na si Mario. Sising-sisi raw siya na binaliwala niya ang panganib na dulot ng leptospirosis. Parang hindi ako naniniwala sa sinasabi na leptospirosis eh. Bakit o ganun? Ba't di kayo naniniwala noong una? Kasi wala naman ako makitang basihan para paniwalaan. Tapos later on, nalaman ko, baka dahil may mga opening ako sa paa, may mga ano kasi ko grown eh. Baka ako doon dumaan. Matapos sumailalim sa 5 dialysis, unti-unti na raw gumaganda ang kanyang kondisyon. Kaya paalala niya ngayong tag-ulan. Huwag baliwalain. Huwag umasa doon sa tsamba. Huwag umasa doon sa sariling paniniwala na malakas tayo, kaya natin. Batid naman daw ng motor taxi rider na si Enrique ang panganib ng sakit. Pero wala siyang choice kundi lumusong sa baha para pumikap ng pasahero kahit alam niyang may mga sugat siya sa paa. Wala naman daw siyang bota bilang proteksyon. Medyo may kaba rin. Sayop ng buhay po ngayon eh. Kailangan mo magtiyaga para bumiyahe. Para sa pamilya. Dasal-dasal na lang. Paalala ng NKTI, kung hindi maiiwasang lumusong sa baha, agad magpakonsulta dahil may gamot pangontra dito. Pag lumusong ka dyan, sa kalye dyan, hindi mo alam kung ano yung na-expose doon. Inom ka. 2 tableta lang nung doxycycline. At kung lumusong ka araw-araw, once a week, iinom ka. Readily available, pinamimigay ng Department of Health. Gamitin natin. Sa ngayon, nasa 48 may leptospirosis ang nakakonfine sa NKTI. Hindi pa kasama dyan ang 11 dinala sa emergency room bago magtanghali. Para mas marami ma-accommodate, may ilang suite, private room at hindi ganong ginagamit na hallway ang nilagyan na ng dagdag na kama. May mga kausap na rin daw silang ibang ospital na payag kumuha ng iba pa nilang pasyente tulad ng Philippine General Hospital o PGH. I think by today, we will be transferring 5 or even 10. Other hospitals, I think Pasig already, Quirino. So, it is one thing that we notice now. The networking has improved. Papaigtingin din daw nila ang kanilang peritoneal dialysis program o PD, isang paraan ng dialysis na pwedeng gawin sa bahay ng pasyente. Dahil inaasahan pa nila ang dagsa ng pasyente, paalala ng NKTI sa mga magtutungo sa kanila. Do expect that there will be delays in admission, that there will be those that may not be treated right away because we prioritize based on severity yung kondisyon ng pasyente. Hindi siya first come, first serve. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Natangayan ng cellphone ng 18 anyos na estudyante sa loob ng isang subdivision sa Pasig City. Ang isa sa 2 suspect arestado. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa kuha ng CCTV, kitang nilapitan ng 2 lalaki ang 18 anyos na babaeng estudyante sa isang subdivision sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, pasado alas 9 ng gabi noong Martes. Pilit hinablot ng mga lalaki ang cellphone ng babae. Nagpumiglas ang biktima pero nakuha pa rin ang cellphone na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Sinubukan niyang habulin ng mga lalaki pero nakatakas na sila. Agad nagsumbong ang biktima sa barangay kung saan nakilala ang isa sa mga sospek na edad 21 anyos na taga-barangay Pinagbuhatan din. Actually, pamilyar sa amin kasi laging may involvement to sa mga gulo eh. So, na-confirm din doon sa sa complainant. Kaya na-identify na namin. Nitong Sabado, naaktuhan ng mga nag-iikot na pulis ang sospek na may binebentahan umano ng iligal na droga, kaya inaresto siya. Noong nagkaroon ng offline galugad, natsyempohan naman ng mga kapulisan natin doon sa Kaliwag Street kung saan doon siya nahuli. Na-confirm nila na nagtatransaksyon sila doon sa droga. Target umano ng sospek at kasamahan ang mga estudyante. Nakumpiska sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu at pera.
Hirap naman ngayon ang biktima dahil ginagamit niya sa pag-aaral ang nanakaw na cellphone, lalo't sunod-sunod ang online classes dulot ng masamang panahon. Traumatic siya sa akin. Hirap na ako lumabas, hirap ako matulog, palagi ako nag-iisip. Naapektuhan talaga ako nito, lalo na sa academics ko. Desidido ang biktima na magsampa ng reklamong robbery laban sa naarestong sospek at kanyang kasabwat na tinutugis pa. Nakakulong sa Pasig City Police Custodial Facility ang sospek na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may hahabol pang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas po yan, huling Martes ng Agosto. Sa datos po ng Department of Energy, 2 piso at 31 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Piso at 8 sentimo naman sa gasolina, may taas presyo rin ang kerosene na 75 sentimo kada litro. Mapapanood na rin sa Task Force Firewall si Sparkle actor Gil Cuerva at ang kanyang special role, magiging kalaban ba o kakampi ng Team Firewall? Makichika kay Aubrey Carampel. 2019 ang gampanan ni Sparkle actor Gil Cuerva. Ang role ni Vin Ocampo, isang PIDEA agent sa GMA action drama series na Beautiful Justice. 7 years after, mapapanood sa Task Force Firewall si Gil pero hindi bilang additional member ng PBI, kundi kalaban na makakaharap ng Team Firewall. I'll be playing the role of Hans. And then meron akong kapatid. Hindi ko muna isuspoil kung sino yung kapatid ko, pero siya yung parang mas boss ko. And si Hans, meron siyang ginagawang what's the right term? Mga dirty activities, yan, na magiging subject ng Task Force Firewall to solve. Thankful si Gil na makatrabaho ang Team Firewall. Nakikita ko yung samahan nila sa set, yung cast. They all seem very close with each other. I love to do action, you know. I get in a good sweat. Ang saya din. At saka pag nakikita mo yung eksena ng buo, parang napaka-fulfilling na makita na lahat ng ginawa ko, mga stunts and stuff like that, were put into a good use. Mabuti na lang daw ay handa si Gil sa action scenes na very active din ang lifestyle. 2 to 3 times a week daw siyang nagtitraining ng martial arts na jiu-jitsu. I use it as therapy, as a way to improve my life, improve my overall mental well-being, and to build confidence din. 3 days ago lang nag-celebrate si Gil ng kanyang birthday with family and close friends. Ngayong 31 na, ano nga ba ang goals niya? I'm trying to be wiser with my money. Kasi syempre gusto ko maging financially stable. I want to prepare myself for that point in my life where I'm gonna start slowing things down. Hindi na ako I mean, I know I'm only 31 but I'm also 31 na. So I'm just trying to ready myself for that next chapter in my life. Kasama na ba riyan ang new love life, Gil? Wala muna. Syempre para when the right one comes, I'm ready. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami. 24 oras.